Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Brother Samuel Digan ng Hardin ng Panalangin at muli po tayo po ay magpapanalanginan sa isa't isa. At bago po tayo tumungo sa ating programa, pwede po kayo mag-send ng ating prayer request at yan po ating makikita sa ating comment section at yan po ay pwedeng mag-pray ngayon or mag-pray po sa mga susunod na Hardin ng Panalangin. And without further ado, tayo po ay tumungo na sa ating opening prayer. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa araw na ito. Maraming po salamat, Panginoon, sa isa ng panibagong oportunidad, Panginoon, upang kami po yung makapanalangin. Kung hindi po marinig ang aming panalangin, Panginoon, inyo po itong sagutin, Panginoon, sa inyong pamagitan ko. Ito po ay gusto niyo para sa amin, Panginoon. Muli kami po ay dadako muli sa isang programa ng panalanginan. Kami po siyang gumabay sa amin at mag-ingat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon po, atin ang babanggitin ang ating mga prayer requests nasa ating list po ng Hardin ng Panalangin. First of all po, ating banggitin ang mga birthdays and anniversaries. No October 1 po, nagdiriwang po na kanyang kaarawan si Deacon Joseph Crame. Belated happy birthday po noong October 1, Deacon Joseph.
And kasabay niya rin po si Clarence Careso ng MIBC Silangan nung October 1 din po. And noong October 2 rin po nagdiriwang po ng kanyang kaarawan si Ma'am Sheila Yabut, our very own po ng MIBC Silangan. And another birthday celebrant po, last October 3, si Sister Tess Abelion, belated happy birthday po. And maging noong October 4 po ay nagdiriwang po ng kanyang kaarawan si Sister Sharon Gazmundo, and kasabay niya po si Brother Francis Zapata, si Piachebong. So yan po, sila po ay nagdiriwang noong October 4. So belated happy birthday po. And noong October 6 rin po nagdiriwang ng kanyang kaarawan si Pastor Resty Diato. Belated happy birthday po kay Pastor Resty Diato. And today po, nagdiriwang po ng kanyang kaarawan si Brother Mar Saren. Happy birthday po kay Brother Mar. Isa sa napakabait, no, na members ng ating pong MIBC. So yan po ang ating mga birthday celebrants. And ngayon naman po, ating banggitin ang ating mga praises and answered prayers. Mula po kay Ma'am Baby Villamel, ang kanya pong praises, sabi niya po is, salamat sa Panginoon dahil magaling na ang sipon ni Momo. So praise God po dahil gumaling na po si Brother Momo. Maging kay Sister Carlota de Belen, ang kanya pong praises dahil naayos na daw po nila ang kanilang papel and documents para sa kanilang kasal, and financial na lang daw po para sa iba pang kailangan. So yan po ang praises ni Sister Carlota de Guzman. Another one po is from Sister Geraldine de los Santos. Ang kanya pong praises ay salamat daw po sa dagdag na taon sa taong nagpalaki sa kanya, kay Cristita de los Santos. So siya po ay nagpapasalamat sa nagpalaki po sa kanya, kay Sister Geraldine de los Santos. And another one po is from Brother Shem Yabut. Sabi niya po, thank you daw po sa Panginoon dahil sa isang taong pagpapala, habag at biyaya sa kanyang buhay. And God is faithful. Kay Ma'am Sheila po, kay Ma'am Sheila Yabut, for another year. Siya po ay nagpapasalamat. So praise God po for Ma'am Sheila Yabut. Let's also pray. Praises po for God, for a soul who accepted the Lord Jesus as her personal Lord and Savior last Sunday, si Ma'am Marian Cabana, and prayers for spiritual growth and maturity, as well as the salvation of the whole family and her plans of working abroad. So wala po nakalagay kung kanino po na-request ito, but this is an answered prayer and praises. So praise God for that, for accepting the Lord as her Jesus Christ, Lord and Savior. So yan lang po ang ating mga praises and answered prayers. Ngayon po tayo dumako sa ating sick brethren, relatives, and friends. Pag-pray po natin mula po kay Serlyn, si Jiro, na sabi po dito, baby boy nangingipin. So, kung ano man po yan, pag-pray po natin si Jiro, na for sure po ay may sakit. So, let's pray for Jiro, na nilalapit po ni Serlyn. Another one po is from Sister Dang Chuan. Nilalapit niya po si EJ Mariano. She will undergo kidney transplant. So let's pray for EJ Mariano. Another one po is from Sister Dang again. Leonora of Mount Diablo School District of Bay Point. Sabi po dito, body numbness and heart condition. So let's pray for Leonora, or Ma'am Leonora. Another one po is Monica Mendoza, na meron pong surgery this upcoming October 11 for her health condition. So let's pray for Monica Mendoza. And another po is Mrs. Jean Santos. Ang nakalagay po, meron po siyang chills and fever. So let's pray for Mrs. Jean Santos. And another one po is from Joy Alaban. Nilalapit niya po si Jaswell Juarez, na meron pong sabi dito, recently diagnosis of cervical cancer, praying for financial provisions during treatment. So let's pray for Jarel Juarez. Another one po is from Ma'am Lourdes Mercalesha. Pasama po sa panalangin, nagpapa-CT scan po ako kanina, sana po maging maganda ang result. So let's pray po for Nene Mercalesha. Another one po is from Nanay Gertrude Severino. Complete recovery from road accident. Wow. Please praying patuloy na kalakasan, kagalingan ng ulo, sanhi ng aksidente. Praise God sa pag-iingat sa araw-araw. Purihin ang Panginoon. So let's pray po for Nanay Gertrude
Severino. Another one po is from Mami Villamel. Nalapit niya po si um, Sister Sarah and Mikey De La Cruz na meron pong colds. And another one po is si Mary Rebamonte na meron pong brain tumor at naka-line up na po siya para sa operation. So let's pray for the sick brethren, relatives, and friends. So yan po ang mga nakalagay sa ating list, no, ng Hardin ng Panalangin, and we will all pray for them. And if you want to pray, you can also pray kung narinig niyo po ang mga sa ating list ng ating Hardin. Ngayon po tayo dadako naman sa ating prayer requests this week. Mula po kay Ma'am Shalayabot, nilalapit niya po si Marian Cabana. Masabi po is prayers for spiritual growth and maturity as well as the salvation of her whole family and her plans of working abroad. Si Marian Cabana from Ma'am Shalayabot. Another one po is from Sister Alexis Salazar. Kasama daw po sa prayer nawa na magkaroon siya ng grades para makapag-fill up na po siya sa graduation form at makapagbayad ng graduation fee bago mag-October 20. So let's pray for the provision of Sister Alexis Salazar. Another one po is from Sister Doris Santos. Ang sabi niya po is, please pray for my son Israel. Safe travel to Legazpi City. So let's pray for Israel. And another one po is si Sister Angelica de Guzman. Ang sabi niya po, ligtas at good health sa kanya pong tatay at sa asawa po niya na si Gerald Aquino at healthy ng dalawa niyang anak na si Ashley at Gabriela at financial din po nila. So let's pray for Sister Angelica de Guzman. Another one po is from Sister Milka Digan. Ang kanya pong prayer request is God's protection in going to PUP and going home. So let's pray for Milka's studies. And also, let's pag-pray na rin po ako sa akin pong pag-aaral, maging si Brother Sean at yung mga iba pong students, of course, na patuloy pong nag-aaral. Let's all pray for them. So these are the prayer requests na nakalagay po this week and mula po sa ating mga members. Let's also pray for our elders, sa ating pong mga frontliners, sa ating mga brethren and relatives abroad, sa ating pong bawat kapamilya na ating pong ipinapanalangin, maging about Christian business Panginoon sa Panginoon na ito po nilalapit sa Panginoon, at maging ang mga online ministries, maging ating mga pastor, about workers and deacons, patuloy po natin silang ipanalangin. So yan po ang ating mga prayer requests. So without further ado, sa ating po next program, tayo po itutungo na sa ating special number.
Maraming pong salamat sa ating special number na inatid po ng ating MIBC Silangan Choir. So ngayon po tayo tutungo na sa ating short devotion. If you have your Bibles with you, please open your Bibles to Luke chapter 15. Luke chapter 15 verse 21 and 22. Luke chapter 15 verse 21 and 22. Ating pong basahin, "And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet." Yan po ay sa Luke chapter 15 verse 21 and 22. Kung titingnan po natin, this is a very common story from the prodigal son. But we will focus kung saan po, bakit nga po ba napaka-isang blessing o napakalaking blessing ng kwento na ito. So, tayo po muna ay tumungo sa ating panalangin. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa araw na ito. Naway maging blessing po ang mensahe ito sa bawat isa, sa bawat makikinig, Panginoon. At hindi lamang po, Panginoon, sapat na meron kaming panalangin, kundi dapat nag-aaral po kami ng inyong salita, Panginoon. Kayo po siyang gumabay sa amin sa salitang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. The prayer of the prodigal son. This is the story about the prodigal son, but we will focus po on the prayer of the prodigal son. As you can see po sa story, kung babasahin niyo po yan, yung Luke chapter 15 verse 11 to 32, ay meron pong isang lalaki at meron po siyang dalawang anak. Sabi po dito, "And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me, and he divided unto them his living." Yung kanya pong anak na isa, ay hiningi na po kagad yung kanyang mana. At siya po ay pumunta sa malayong lugar. Ito po ay niyang ginastos. Isipin niyo, hindi pa namamatay yung kanyang magulang. Hinihingi na niya yung kanyang mana. And we are talking about this because parating po sa moral value or moral stand ng isang tao, hindi po talaga natural or hindi po lagi or hindi niyo po makikita na hinihingi na kagad yung mana ng iyong magulang kung sila ay hindi pa patay or sila ay hindi pa yumao. So, this is a different story na kung saan yung isang anak na ito ay kanyang hiningi kagad yung mana, pumunta siya sa malayong lugar, ginastos niya, at pagdating ng matagal na panahon, yung kanyang pera at kanyang mga ari-arian na meron siya ay lahat ay nawala. Dahil siya ay gumastos ng napakarami at dumating sa punto na ang kinakain na lamang niya ay mga kaning baboy. At ganun po ang kanya naging buhay. But we will not stop there. Bakit nga po ba the prayer of the prodigal son ang ating pag-aaralan? And what are the prayers of the prodigal son? Noong nasa point na po siya ng kanyang pinaka-mababa, yung pinaka-mahirap na punto ng buhay niya, doon na lamang na-realize na mali na pala yung kanyang ginagawa. Doon na lamang niya na-realize na hindi na tama yung kanyang ginagawa. And doon niya na-realize, nang sabi dito, sa isa sa mga verse na ito, na mismong yung alalay ng kanyang tatay, alalay ng kanyang kapatid, mas maganda pa yung kinakain sa kanya, mas maganda pa yung buhay, na mismong siya kumakain ng kaning baboy, pero yung kanyang mga kapatid, yung kanyang tatay, sa kanya po na-realize lahat ng yun. Ang sabi po dito, sa verse 24, or sa verse 16, or sa verse 15 po pala, "And he went and joined himself to a citizen of that country," ito po yun, "and he sent him into his fields to feed swine, and he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat." Yan po yung kaning baboy. "And no man gave unto him." Ito po yung part, "And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and perish with hunger." Sabi po dito, "I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father. But when he saw, and yet he was a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him." Siya po ay bumalik na sa kanyang katinoan ng isip. Siya po ay nagmakaawa. Sabi niya sa kanyang tatay, "Kahit makita ko ng tatay ko, okay lang. Kahit hindi mo na ako tawaging iyong anak. Basta kupkupin mo lang ako. Sapagkat ako ay naghihirap. Ako ay nagugutom.
At mas okay na meron akong kinakain na okay kaysa sa wala. So basically, that is the story of the prodigal son. Isa pong anak na lumayas mula sa kanilang bahay, ni ang kanyang mana ng tatay, naubos ang lahat, but in the end, siya ay bumalik at tinanggap pa rin siya ng kanyang tatay. So what are the moral of the story? The prayer of the prodigal son. Bakit nga po ba yung prayer ng prodigal son ang ating tututukan? Ang sabi dito, what are the prayers of the prodigal son? Number 1 is hold me. So sabi po sa verse 18 to 21, I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. As Christians, tayo po na nangangailangan tayo po na mayroong pangangailangan sa Panginoon. Maybe these are our prayers as Christians. Maybe we are asking God to hold us. Tayo po tuwing nahihirapan, tayo po ay merong ginagawa, tayo mag-a-apply sa trabaho, tayo ay merong test, tayo ay may pinagdadaanan sa buhay. Maybe this is our prayer. Maybe we want God to hold us. And as Christians, it is natural that the Lord would be the one to hold us. And that is number 1. The first prayer of the prodigal son is hold me. And what is number 2? Heal me. Sabi po sa verse 22, 24, but the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet, and bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again, he was lost, and is found, and they began to marry. Isipin mo yun, lumayas yung anak mo, at pagbalik, nag-celebrate ka pa sa kanyang pagbalik. And God is also like that. Sa tuwing tayo ay nahihirapan, minsan nga kahit lumayo tayo sa Panginoon, and kapag bumalik tayo sa Panginoon, God will still be happy to see us. Dahil tayo ay kanyang mga anak. Ayaw ng Panginoon ng kanyang anak ay lumalayo sa kanya. So if you are planning to go out from your church, if you are planning to be distant from God, huwag mo nang gawin. God will be sad. Hindi gusto ng Panginoon na lumalayo ang kanyang anak. And more on, kung makikita niyo po dito, God is also like His Father. Matutuwa ang Panginoon kapag ikaw ay bumalik. And if you are backsliding, if you are a Christian who is now distant from God, bumalik ka na. Huwag kang mahiya bumalik sa iyong simbahan. Huwag kang mahiya bumalik sa Panginoon. Sapagkat gustong-gusto ng Panginoon na siya ay ating minamahal, na siya ay ating pinupuri. And we should not be lost like this prodigal son. Heal me. Pagalingin tayo ng Panginoon sa ating mga sakit sa buhay. This is not only speaking for like sakit sa katawan, sakit physically, but this is also like the sickness spiritually. So if you are broken, if you are not okay as Christian, ask the Lord to heal you. If you are lost, ask the Lord to heal you from being lost to Him, so that you can come back to Him and the Lord will be glad. And last po, help me. Sabi ito, fight the battle. If you will look po dito sa verse 28, and he was angry and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment. And yet thou never gavest me a kid that I might make merry with my friends. So nagtatampo dito yung isa niyang kapatid. Bakit kasi nung siya, panganay, siya na anak, ni minsan hindi man lang nag-celebrate. But ang sabi ng kanyang tatay, But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed him for the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found. Even though, yung Panginoon, kahit po tayo ay makasalanan, tayo ay napabaya sa ating buhay as Christians, mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon. Sinasabi dito, nagrereklamo yung kapatid niya, bakit ako, bakit ganito, bakit ganyan, yung anak nyo, kung ano lang ginagawa sa buhay, yung anak nyo, kung ano lang ginagawa sa kanyang buhay, and still fed him. Nagdiwang ka pa, tatay, para sa kapatid kong to, na walang ginawa kundi ilusta yung mana na meron siya. But still, his father said unto him,
Be glad, for this thy brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found. Still, the father helped his son, kahit po siya ay nahihirapan. And, and also with God, as Christians, even though tayo ay nahihirapan, even though tayo ay may pinagdadaanan, even though tayo ay may pinagluluksaan, God will always be with us once you accepted Lord as our Jesus Christ and Savior. Ito pong lahat ay makukuha mo sa Panginoon. If you are far away from God, come back to Him. If you want God to hold you, pray. If you want God to help you, go to Him. Ask Him. Sabi nga po, di ba, sa Bible, ask and ye shall found. Dahil ang Panginoon ay naghihintay lamang sa atin. Ang Panginoon ay siyang naghihintay lang sa atin na lumapit sa Kanya, tayo mag-pray sa Kanya, magpuri sa Kanya, because He is always there. Just like the Father, His prodigal Son. So yun lang po ating devotion. Tayo po ngayon ay tutungo na sa ating prayer time. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa araw na ito. Patuloy niyo po kaming ingatan, Panginoon, mula po sa aming mga pinagdadaanan. And we know, Panginoon, na kayo po ang hari ng mga hari. Kayo po ang Diyos ng mga Diyos. Kaya naman po sa inyo lamang kami lumalapit, Panginoon. We know, Panginoon, na kayo po ang siyang tutulong lamang sa amin. And you are the greatest creator of all. Kayo po ang nag-create sa amin. Kayo po ang nakakalam ng aming suliran, Panginoon. And so, Panginoon, we are asking for your guide. Lalapit po, Panginoon, ang aming po mga prayer. Nasa list po na aming mga hardin ng panalangin. And we pray, Panginoon, na ito po inyong marinig. Inyo po itong sagutin, Panginoon. And linisin niyo po kami, Panginoon, mula po sa aming pagkakasala. Lalapit ko po, Panginoon, si Jiro, na meron pong sakit. Tuloy niyo po siyang pagalingin, Panginoon. Maging si EJ Mariano, Panginoon, na mag-undergo po ng kidney transplant. Kayo po siyang gumabay sa kanya. Si Leonora, Panginoon, na meron pong body numbness and heart conditions. Kayo po ang tumulong sa kanya, Panginoon. Maging si Monica Mendoza, na meron pong surgery this upcoming October 11, Panginoon, due to her health conditions, Panginoon. Kayo po siyang gumabay para po sa kanyang surgery. Maging si Mrs. Jean Santos, Panginoon, na meron pong chills and fever. Patuloy niyo po siyang pagalingin. Maging, Panginoon, si Jazel Juarez, Panginoon, na recently po na meron pong diagnosis ng cervical cancer. Pinag-pray po namin, Panginoon, ng provision sa kanya para po sa kanyang treatment. Maging, Panginoon, si Nanay Nelly Mercalosha, Panginoon, kasama po sa panalangin, Panginoon, na meron nagpapa-CT scan po siya kanina. So, patuloy niyo po siyang galingin mula po sa kanya pong sakit kung meron pong ma-discover. And of course, Panginoon, sana po wala pong makita. Maging si Nanay Gertrude Savrino, Panginoon, na patuloy pong nagre-recover sa kanya pong sickness, Panginoon, sa kanyang accident. Patuloy niyo po siyang gabayan. Provide niyo po kanyang pangangailangan, Panginoon. Maging, Panginoon, niya kanya pong sanhi, Panginoon, na aksidente. Sakit po sa kanyang ulo, Panginoon. Patuloy niyo po itong pagalingin. Maging, Panginoon, si Sister Sarah and Mikey de la Cruz na meron pong colds. Give them the good health they need, Panginoon, upang sila po ay maiwasan nila, Panginoon. Maging, Panginoon, si Mary Bamonte na meron pong brain tumor na nakalay na po siya, Panginoon, para po sa operation. Patuloy niyo po siyang pagalingin. So ito po, Panginoon, ang aming mga sick brethren, relatives, and friends. Nalapit ko rin po, Panginoon, si Marian Cabana na meron, pray po namin ang kanyang spiritual growth and maturity para po sa kanyang family, sa kanyang pong plans, Panginoon, sa pag-work abroad. Maging, Panginoon, si Sister Alexis Salazar, kasama po sa prayers na magkaroon po siya ng grades para po sa kanyang graduation form at makabayad po siya, Panginoon, para sa kanyang graduation fee para po sa October. Maging, Panginoon, si Sister Doris Santos, na pinapanalangin po ang kanyang anak na si Israel, Panginoon, sa safe travel niya po, Panginoon, sa Legazpi City. Kayo po mag-ingat sa kanya, Panginoon. Maging si Sister Angelica de Guzman,
Ang good health po para sa kanya, sa kanyang papa at sa kanyang pong asawa na si Gerald Aquino, Panginoon. Maging ang kanilang pong anak na si Ashley and Gabriela. At nilapit ko rin po ang Panginoon ng kanilang financial. Maging Panginoon si Sister Milka Digan. Kanya pong prayer request ng protection po sa kanyang pagpunta sa PUP, kanya pong pag-aaral, Panginoon. At ang bawat student, Panginoon, na nag-aaral po ngayon, kayo po ang patuloy na gumabay para po sa mga ito. Maging Panginoon, nilapit rin po namin ang FIBA Fellowship sa darating po na October 20 sa MIB Silangan, Panginoon, kayo po siyang gumabay dito. Ang program, Panginoon. Maging Panginoon, ang iba pong prayer request regarding po sa Church ng Silangan, about members, Panginoon. About tumutulong po sa extension classes, ang music ministry, about ministry, Panginoon, ng pulpit ministry. Maging po sa aming pastor, si Pastor Mike Digan, Panginoon, sa kanya pong pag-guide sa aming church, as a leader. Maging Preacher Lester Yabut, Panginoon, sa kanya pong hinahawakan ministries, Panginoon, at sa bawat isa, Panginoon, na member ng Church ng Silangan na may ginagawa po para sa inyong kalawalhatian. Kayo po ang gumabay sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, dahil meron pong panalangin, meron pong hardin ng panalangin na kami po ay inyong ginagamit upang makapanalangin po sa inyong pangalan, na kayo po inyong ginagamit upang may panalangin po ang bawat isa, the saved or the unsaved, Panginoon, ay nagagawan po namin ng paraan upang sila po ay may lapit namin sa inyo. Maraming pong salamat, Panginoon. Preacher Lester Yabot, Preacher Garrett Chua, Pastor Mike Digan, Panginoon, sa inyo pong lingkod, patuloy pong walang sawang sumusuporta, Panginoon, naglilid, Panginoon, sa hardin ng panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa panalangin ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So yan lamang po ang ating prayer list, no? So kung gusto niyo po mag-send ng inyong mga prayer request, yan po ay may kita po natin sa ating comment section. At kung gusto niyo po mag-message kay Ma'am Joyce, kay Preacher Gary, kay Preacher Lester, yan po ay na pong mapapanalangin. So without further ado po, no, hindi ko po makita yung mga viewers po ngayon, but still, we thank you from the bottom of our hearts sa hardin ng panalangin. From Preacher Gary Chua, Preacher Lester Yabot, thank you very much din po sa inyong panalangin kay Pastor Mike Digan sa opportunity na makapanalangin po sa hardin ng panalangin. And still, we should still continue to pray to the Lord sa ating po mga pangangailangan. So sa ngalan po ng Preacher Gary Chua, Pastor Mike Digan, Preacher Lester Yabot, sa inyo po lingkod, Brother Samuel Digan, kami po nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagtangkilik at pagsubaybay sa hardin ng panalangin. May God bless you all.